Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel no, The Action Man. Una sa lahat, may galab shoutout po sa lahat ng mga kakampeng at sa mga hindi man mga kakampeng. Kung interesado ka sa video ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng ilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga kakamping no, may gusto lang po ako na i-share sa inyo regarding po ito sa pagsabog ng galit ni Senador Rapi Tulfo sa nasabing hearing nga po mga ka-action, at pinagmumura ang pulis Pandibulacan ho mga ka-action. Okay, ito po kasi ang naging senaryo. Ito daw yung mga pulis na ito mga ka-action, may gin-aresto daw. Ang problema po, wrong information at wrong na bahay ang pinasok. Doon pa lang, may mistake na po doon mga ka-action. Illegal entry po yun. At syempre, pagpasok pa ng mga pulis na ito, nakapang-bonnet pa daw. At syempre, nagulat siguro ang may-ari ng bahay, pumalag po ito. At ito nga po ang nangyari. Sinampal daw, nagkaroon, nabugbog ang nasabing may-ari ng bahay. At eto pa, ang masakit na nangyari. Siyempre, ang anak, pinuntahan ang kanyang tatay kasi dinala sa presinto at ikinulong. Ang ginawa ng anak, siyempre binisita dahil karapatan niya yon na bisitahin ang kanyang ama na dinala ng mga pulis. Pagdating sa presinto, abay, ito na naman ang nangyari. Pati ang anak na nagbisita, ikinulong. Sinampahan pa ng kaso. Kaya ito po mga ka-action, mga kakampeng, panoorin po natin ang mga mainit na eksena. At si Senate Bato, ito po, kumakain lang. Panoorin po muna natin. The Pandi Police Station, may warrant sir na na-receive multiple warrant for a certain Conke. Then, ano po pangalan ng nakalagay sa warrant? Elmar Conke, sir. Your Honor. Elmar? Conke. Conke. Yes, sir. The subject of the warrant of arrest, sir. Conke, okay. Yes, sir. Then, accordingly, may information that that subject of the warrant ay nakatira, nandun sa bahay ng Vicente family. So, as yung warrant server, Sir, ano pangalan po ulit ng ano? Yung yung subject niya? Elmar Conke. Elmar Conke. Your Honor. Conke, okay. Ano Then to, yung- arrest warrant po, hindi to search warrant. Am I right? Arrest warrant, sir. Arrest warrant. So, ngayon, hawak yung warrant for Elmer Conke. May nagsabi sa inyo na asset ninyo or nakapagsabi sa inyo na si Elmer Conke ay nasa bahay ni Rodelio Vicente, sir. Rodelio Vicente. Okay, proceed, sir. Then, ayun sir, pumunta sila doon to validate the information at doon na sir nagkaroon na ng To validate. So, when you say to validate, define po yung to validate. Validate sir, confirm yung presence of the subject of the warrant. Okay. That's And how did you do the violation? The validation? Siguro sir, yung chief intel natin pumunta doon sana sir sa area at accordingly nakamotor sila. Then, sabi nila about to ask a certain personnel. No, sir, Person. huwag natin papasikot-sikot. Ako na lang, I'll fill in the Yes, blanks. yes, sir. Pinasok yung bahay to validate. May video ako, sir. Huwag kayo magsinungaling. You're under oath, right? Under oath po ito. Pwede kita pakulong sa baba. Pag sinungaling ka, I have the video. Yeah. Pinasok yung bahay. You're According under oath, to the you're under oath, Colonel. sir, kung titignan kasi natin yung bahay sir, nasa gilid eh. Kaya nga po, Sige. pero merong mga video na nakapasok at may mga witnesses na to confirm na pinasok. Ito yung bonnet gang, remember? Yes, Your Honor. Nakabonet sila, di ba? Yes, Your Honor. So, I'll fill in the blanks. Pinasok. Yun yung sabi ng mga witnesses. Yun yung nakita sa video, pumasok sa loob. Yes, Your Honor. Okay, very good. Buti na lang kasi kung hindi, muntik-muntik ka na makulong sa baba, Colonel. Promise. Okay, so pinasok. Pagdating po sa loob ng bahay, again, yung hawak niyo po, warrant of arrest for Elmer Conke. At wala kayong kasamang hawak na search warrant. Wala, Your Honor. Okay. Despite that, pumasok ka sa loob ng bahay, nakabonit yung mga kasama mo, what happened then nung nasa loob kayo ng bahay? Siguro, Your Honor, tanungin natin yung ano, kasi sila yung nandun sa area, yung personnel.
Sino yan? Panday Police Station? Pandi Police Station, Your Honor. Sa saan sila? Kasama sila, sir. Halika dito. Para, mupo kayo dyan, no? Nandito, sir, si Lieutenant Bernardo, the Chief Intel ng Pandi, na yun yung Sige. nasugatan doon sa Upo kayo. Lieutenant promotion. Bernardo. Sige, upo ka dyan. Sino pa kasama mo? Operasyon na yun. Wala to be, sir. Dito, upo ka. Natulungan yung PD nyo sumagot sa mga tanong dahil the PD is only relying on your report. So kayo yung nasa ground. So kayo ngayon yung sumagot kung anong nangyari doon. So, Yes, kasama ka ba sa operation? Mr. Chair, Your Honor, actually, sir, we were advised by our counsel. Since the case is pending under trial, and actually po kami po ang complainant laban sa kanila, No, just answer it, sir. Kasama ka ba? Sir, I hope to invoke my right against self-incrimination. Pero nung in-interview kita sa Wanted sa radyo, napaamin kita na kasama kayo. Sir, under trial na po yung sinampa namin kaso laban sa kanila. Ito nga masakit, Mr. Chair, eh. Yung biktima, ang makukulong pa ng di oras. Sana ma. Ang kapal na mukha mo. Ang kapal na mukha mo. Biniktima nyo na nga, bibiktima nyo pa sa pamagitan, ipakukulong nyo. Sasampahan nyo ng kaso. Unang-una, illegal entry. Tapos pangalawa, Mr. Chair, kukwento ko na, nakabonet mga hinayupak na to. At sabi pa ng kanilang hepe, nung makausap ko, sabi ko, bakit nakabonet yung mga pulis nyo? Alam mo, sabi niya, kasi mainit dito sa Bulacan eh. Pati ako, nagbobonet ako eh. Recorded yan. Sinabi ng stupidong hepe ninyo. You cannot deny anymore. Kahit na sa korte ito kasi recorded yan eh. Kaya ano kayo nakabonet kasi pinapayagan ng hepe ninyo na magbonet kayo sa operation dahil mainit daw. Imagine that kind of excuse, Mr. Chair. Ikaw po, Andito ang hipi? Andito ang hipi? Oh. Upo Sir, ka. kasama dito, sir, Your Honor. Upo ka dito. Ito masakit, Mr. Chair eh. Biniktima na nga, nabugbog na nga, nakulong pa, at ipakukulong. Kasi Mr. Chair, sabihin ko yung what transpired after that. So, nagkaroon ng commotion because nabulaga yung mayari ng bahay. Sino kayo at wala kayong hawak na dokumento and all. At nakabonet kayo. So, pumalag, natural, Mr. Chair, kahit na ikaw, baka ito akyat bahay. So, dinampot po, sino dinampot dito? Si Mr. Vicente, at dinala po sa kulungan. Dahil resisting arrest daw. O dahil, ano tawag nun, yung direct assault or something. Direct assault. Kinulong po siya. Ngayon, binisita po siya, sino yung anak niya, si Mr. Vicente. Karapatan niya bisitahin yung kanyang tatay. Pagdating po doon sa kulungan, pati itong si Mr. Julius Vicente, kinulong din ng mga hinayupak. Son of a bitch. For what reason? Bakit mo kinulong nung nagbisita? Sino nagkulong nun? Sino nagkulong? Inaresto po namin sila at may probable cause po yung pagkaka-aresto namin. Actually po, sir, undergoing po yung trial. Lakasan mo, busis mo. Huwag kang mahiya kung totoo yung sinasabi mo. Lakasan mo. Yung sinasabi mo. Your Honor, isang legitimate police operation po yung nangyari. Inaresto po namin sila at ongoing po yung trial para po sa kaso na isinampa namin. How can you say it's a legitimate operation? Number one, you were not wearing proper uniform and you were wearing bonnet. Natural, yung tao na pinasok nyo dahil wrong information binigay sa inyo at wrong house at wala kayong dalang search warrant in the first place, dapat hindi nyo pinasok yun. Illegal entry yun. Number two, wala kayong body camera. Number three, hindi nyo sinabi kung sino ang purpose ng pagpunta nyo doon. Number four, nanampal kayo. Natural, papalag yung sinampal ninyo. Gawin mo sa bahay ko yan. God forbids. Hindi nyo kayang gawin yan sa mga taong alam nyo papalag at may kakayang pumalag. Ginagawa nyo kasi mga pobre. Gawin nyo kayo sa bahay ni Senator Bato de la Rosa yan. Pasukin yung bahay ni Senator Bato, tapos sabihin nyo, search warrant para kay Juan de la Cruz, baka niraftat kayo ni Senator Bato. Gets mo? Kaya nyo nagawa dito kasi alam nyo, walang kakayang lumaban. Pobre. Ang masaklap, pinasok nyo na nga, ginawa nyo na po ng illegal, binayolate nyo ng kanyang karapatan, at ngayon, kasampang pa ng kaso, ang kapal na mukha mo. Ang kapal na mukha mo, hinayupak ka. Napakakapal na mukha mo, tingnan. Kumsek, you delete those words, ha? Yung, So, Your Honor, kasi alam na alam ko itong kaso, lumapit sa akin yung mga victims, Your Honor,
ito po, okay, pakisagot na lang. So, dumalaw itong si Mr. Julius Vicente, ikaw magkwento. So, nasa kulungan na po yung papa mo, di ba? Opo. Dumalaw po kayo. Opo. Tinanong ko po kung dun po ba talaga dinala tatay ko. Tapos, ginawa po nila, binitbit po nila ako. Anong rason? Bakit daw ka kayo Hindi ko nga binibit? po alam kung bakit. Ha? So nakakulong ka? Kinulong po nila ako. Kailang araw ka sa kulungan? 1 linggo din po. Bakit ka nakalabas? Nag-bail po. Nag-bail ka? Opo. Pero anong kaso? Direct assault po. Nakipagsuntukan ka sa mga pulis doon sa loob ng istasyon? Magagawa ko po ba yun? Ang lalaki ng mga katawan po niyan. Bakit naman nakikasuntukan mo? Kaya Mr. Chair, mapapamura kayo. Pumunta lang itong pobre para hanapin yung kanyang tatay kung nandun nakakulong. Of course, pwede ba siya mag-direct assault? Istasyon ng pulis yun. And then, kinulong siya, kinasuhan ng direct assault. Sino nagkulong sa'yo? Si Bernardo po. Ay, yung ano, manong buhok. Dinadamay mo pa ako dito, Mr. Kwan, ha? Bernardo. Hindi, ito ha. This is investigation in aid of legislation. Kahit ongoing na yung kaso nyo sa korte, lahat ng tatanong dito sa inyo, para dito sa kaso na ito, in aid of legislation, kung hindi naman incriminating sa'yo, you can answer the question. To give priority, para sabihin ng tao na wala ka tinatago. Nakakaya naman naka-uniforme ka, tapos puro ka lang dyan na invoke my right to against self-incrimination. Tapos ang tanong naman is, hindi naman makaka-incriminate sa'yo. Ito yung mga factual questions kung, leading to that, incident. Yun lang naman Yes, ang Your matanong Honor, dito. sir. Hindi ka naman naididiin dito. So, sagutin mo lang kung anong, Your Honor, allegation po nila yun, yung pagkaka-aresto po sa kanila sa site, yun po ang nasa affidavit at yung po ang tunay na nangyari. hindi, ganito. Pinapit na naman ang basihan mo sa pinapit. Yung, may yan. Tanong nila muna kita dito. Wala akong pakialam doon sa ama. Ha? Yung anak na pumunta sa istasyon, bakit nyo kinulong? Para po katotohanan yun, Your Honor, sa site po sila na-aresto. Saan? Sa site po, malapit po doon sa pinangyarihan ng assault nila sa akin. Pati itong anak na bumisita sa Yes, istasyon? Your Honor. O, so doon ka daw sa set na Hindi po, Your Honor. Kita naman po sa CCTV po yun. may CCTV kayo? Opo, Na hindi ka hinuli doon sa Opo, site? hindi po, siya lang po. Siya lang. Tatay ko lang po yung hinuli nila. Mr. Chair, i-contempt natin to. Mrs. kung mapakita natin sa CCTV Ano, na hindi ka sa natin site. yung CCTV. Tingnan mo natin. Para Pakita sa CCTV, I want to put this guy in contempt. saan yung CCTV? Can we show the CCTV? Sa TV po. Cellphone? Mr. Julius, ayan, meron ka? Pakibigay. Kasi kung merong video na ikaw ay hinuli, hindi doon sa site, tulad na sinasabi ni Mr. Bernardo, I would like to hold him in contempt at gusto ko siya makulong sa baba, Mr. Chair. Yes, but before I roll with your motion, I would like to Yes, Mr. Chair. watch the video. Saan galing ang video mo, Julius? Sa kapitbahay po namin na naka-direct yung po sa bahay namin yung CCTV po. Okay. Thank you. Sir Julius, yung video na ikaw ay hinuli hindi doon sa site kundi outside, away from the site. Hindi po. Bali po yung hawak ko pong video po na tatay ko lang po hinuli, tas nandun po ako na papaalis pa lang para sundan po ang tatay ko. Okay? Nakatunayan pong hindi po ako doon hinuli sa mismong site po. Okay, so Tingnan natin yung video. kasi when you say site, Mr. Chair, doon sa bahay na kung saan sabi nila, nakita nila yung may information sila nandun yung subject ng warrant. Yun yung site. So, tingnan natin po yung video. While we're checking, Chair, habang dito yung video, pwede natin pakwento kay Mr. Rodelio Vicente yung pangyari para malaman ng iba na hindi pa nakapanood ng Wanted sa radyo. Pwedeng pakikwento, Sir Vicente, yung pangyari. Yes, Chairman. Ako nga pala si Rodelio Vicente. Nung araw po yun, nung pumunta po sila roon, nanonood po ako ng TV, balita, hapon. Ngayon, may nadidinig po akong nag-uusap dito sa may kusina ko, na si Bernardo, kausap yung anak kong lalaki na nagluluto. Ngayon po, habang nagluluto yung anak ko, habang nag-uusap po sila, yung informer niya po pala, umakit na sa may bintana. Yung bintana namin sa may gilid. Ngayon po, siguro hindi rin siya makapasok dahil akala niya, kortina lang, pala sarado pala yung loob. Lumabas po siya, pumasok po doon sa loob. Hindi ko alam na siya yung pumasok sa taas namin. Ngayon, yung manugang ko po nasa taas,
sinigawan siya, yung sinigawan yung informer niya. Kaya nagulat ako, ba't may sumisigaw sa taas? Nung bumaba yung informer, sabi ko, oy, bakit nandiyan ka sa loob? Sino ka? Baka ako. Paglabas ko po, tsaka lumabas to si Bernardo. Ay ko, sir, bakit, sir? Hindi ko po ba alam na pulis sila. Sabi nila, mga pulis kami. Ba't mo pinatakas yung hinahanap nila? Pero sir, nakasibilyan sila, no? Opo. At nakabonet. Opo, nakagan po sila ng ano. Yes, sir. Nakasaklop po sila. Kaya lumabas po ako. Doon na po kami nagkaroon ng kuwanan, harangan. Ng emosyon. Hinarang mo. Hindi po, kinakausap po sa labas. Wala pong sila yung nangaharas talaga. Pero So, yung hinahanap nila na suspect nandun sa loob ng bahay mo, wala po, hindi po namin kilala yun eh. hindi nyo kilala. Hindi po namin kilala. Wala doon sa loob. Opo. Kami lang po nung nandun, yung anak ko nga lang po, tsaka yung mga apo ko. Okay. Sa yung hinahanap po nila, hindi po namin kilala yun eh. Kahit mga kapitbahay nga na ano, hindi ko kilala yun eh. Tapos po, So, ilan sila? Dalawa lang siya? sila po, bali, 3 po sila, tsaka 2 informer. Yung informer sa civilian. Opo. Kilala mo yun? Hindi ko po kilala yun eh. Pero namumukhaan ko po. Yeah, thank you. Okay, pagkatapos po, so nagkaroon ng komisyon. Opo, nagkaroon ng komisyon na dahil Sino pong nauna na naging physical? sila po, kasi gusto nilang pumasok uli sa loob eh. Hindi ko na nga po pinayagan dahil kalalabas lang po nila eh. Pumasok na sila, Opo, kausap nila ngayon po yung kalalabas ano lang eh. nila, gusto pumasok ulit. Opo. Bakit gusto pumasok ulit? Galing na sila sa loob. Pinatakbo ko raw po yung yung hinahanap nila. Wala naman tatakbuhan sa loob, kundi sa terrace lang. Okay. Nasa labas yung mga pulis niya. Then yung hinarang niyo po, anong ginawa? Inano niya po ako, tinutulak niya po ako hanggang sa nakaano po kami sa gilid na nakatutok yung CCTV. Doon niya po ako pinadapa na ginano niya ako eh. Ginaganan kanya po. Opo, tapos yung manugang ko, hinarang siya, inaawat ako ng manugang ko, sinampay niya yung manugang ko, tsaka yung anak ko eh. Anak kong babaeng tomboy eh. Yung manugang nyo, Tapos naguntugo kami. pinaguntog. Naguntog kami yan eh. Yung manugang ko. Manugang mo, pati ikaw, pinaguntog yung ulo. Ganun kami. Tapos nanampal pa ng Yung anak kong tomboy. pagkatapos po. Talagang sinaktan mo kami. Tapos nung napasok ako dito sa may gilid naman na hindi natapat ng doon naman ako pinusasan. Pagkapos Saan kasalanan daw po nung pinusasan kayo? Wala ho ba siyang binasa sa inyo ng Miranda rights na may karapatan wala po, kang wala. makinig? Doon na lang Wala. po sa munisipyo na lang po. Basta pinusasan ka, walang Opo, sabi-sabi. wala. Matapos kayo pusasan, ano pong sabi sa inyo? Dinala niya na ako sa may munisipyo. Pagdating sa munisipyo, ano pong nangyari? Hindi sinabi sa inyo kung bakit Wala pa po sila sinasabi. Basta sabi nila, yung kakasuhan na lang daw nila kami. Hindi sinabi sa inyo kung anong kaso, bakit ka nandun sa munisipyo? Presinto? Pero asol nga daw po eh, na paglaban sa kanila eh, tinadyakan ko raw po sila eh. Tinadya ka Tingnan nyo mo. naman yung katawan nila sa katawan namin mag-ama. Kung lalaban kami sa kanila o... At saka, lalaban kami. Kasama po si Corporal Joel Dicen. Opo, sila 3 po. At saka si Bernardo. So ito man dalawang malalaking katawan. Opo. Bali 3 po sila. Ganon din po malaking katawan. So tapos kinasuhan ka ng direct assault. Direct assault. Okay. Ilang araw po kayo nakulong? 1 linggo rin po, mahigit. Mga 1 linggo isang araw. Nagpiyansa kayo. If I remember, Mr. Chair, pinalitan ko yung piyansa nila. Ako po, kasi yung nagpiyansa sila, gumasto sila. So yung pampiyansa nila, ako po yung nag-abono. Mr. Rodelio, so pakikwento na po. So habang nakakulong, yung tatay nyo, kayo po ay pumunta sa saan yung anak? Naghanap pa. So, sige, Mr. Rodelio, sir, nasa loob ka ng kulungan. Opo. Doon ka ba dinahalaw ng iyong anak? Hindi po, nakaupo pa po ako. Sabay po kami pinasok eh. Saan po kayo nakaupo? Sa may desk po. Ito po yung pinaka-information. Dito lang po sa gilid. So pinuntahan ka ng anak mo. Opo. Pagkapasok po ng anak ko, binuwat po nila eh. 4 po yata silang bumuwat o 3. Sino-sino pinagbuhat sa'yo? Yung anak ko po binuwat nila eh. Sila yung bumuwat eh. So, doon sa istasyon, hindi na doon sa bahay Hindi po, ninyo. Hindi po. So pumunta yung anak mo doon para, Tinanong ako kung saan ako dinala. so nakaupo ka doon at nakaupo yung anak mo. Opo, hindi. Sa bench, sa upo. Hindi po, pagpasok pa lang po kasi nila ng anak ko, binuwat na nila eh. Binanatan nila doon sa loob, may CCTV ho doon, obligado. Binanatan nila. Binanatan nila yung anak ko, tingnan yung katawan ng anak ko. Siyempre, kayo man lumagay sa akin, magulang ako. Napakasakit nung babanatan mo yung anak ko, 3 kayo. So may CCTV sila. Sakpo yun, meron, dahil ano po yun, Pero pag special po yun. i-request natin yung CCTV, Mr. Chair, sigurado ako sira na yung CCTV. O hindi ko maghanap. For sure na yan. So ngayon, binitbit yung, ikaw, Julius, binitbit ka, at binanatan ka raw?
Opo. Ano ibig sabihin ng binanatan, sir? Pinagsasampal po ako. Tapos tinadyakan po ako. Sampal, tadyak. Mahilig pala manampal mga itong lalaking to. Opo. Puro sampal kasi yung ate mo, sinampal niya, tapos ikaw sampal. Opo. Siguro pag sampalan, ito yung magaling, Mr. Chair. Dapat sampal king ang tawag dito kay Bernardo. O boy sampal. Bagay sa kanya, sa mukha niya, boy sampal ang pwedeng ibansag dito. So ngayon, sinampal ka ni boy sampal. Opo. Tapos sabay, kinulong ka. Opo, nagantay pa po kami nun dun na matagal. Okay. Nasaan yung video dyan na inaresto ka po? Okay. Yan po yung video, yung pagpasok. Okay, pasok. Akin niya yan eh. Okay, ang haba naman. Okay lang yan. Ayun na. Ayun na, Mr. Chair. Nakabonet, tatlo. Di ba sa labas, yung pinarel? Di ba yung CCTV rin, pero mga naka-uniform yun. Ayun, nakabonet, naka-shorts, naka-t-shirt, naka-chinelas. Kung kayo po ay legit yung operation ninyo at serving a warrant to a subject na you thought o ayon sa inyong asset ay nandun sa area, why not wear your uniform with body cam at bakit nakabonet? Your Honor, Sige, part lang po ng accessories ng mga riders yun. Accessories? Fact po na yung lugar po na yan, sir, ay I've been compa commander there for almost 2 years. Talagang 50 meters away lang po dyan sa site na yan. Nakikilala po ako ng mga tao. So we have to devise. Pero ganun pa man po. Pero bakit kailangan mo- Nakakilala po ako, sir, at naglabas pa po ako ng ID sa kanila. Actually, sir, di mo kami nakapasok dyan. Wait a minute. Wait a minute. You are going to serve a warrant? Sige, kasi sabi mo makikilala ka. At least man lang body cam for your protection and for the protection of those people na your subject na you're supposed to be serving the warrant to. And why wear a bonnet? Kasi di ba pag gumamit ka ng bonnet, pagkakamalian ka talagang magnanakaw. Kahit man lang sana yung nakasibilyan ka o meron kayong kwintas tapos tsapa, pwede pa kahit naka-shorts ka, naka-t-shirt, basta't nakasabit yung tsapa, identified ka as police operative. With that, para kang akit bahay, para kang hold-upper. Sabi ko nga, gawin mo kaya sa bahay ni Senator Batuyan. Baka naratkat ka na. Your Honor, sinika po na magpakilala at inilabas ko pa po yung ID. No, bakit ka nag-wear ng bonnet? Part po ng accessory namin yun sa pag-ride po ng motor at kaya po nang nasabi ko, we have to devise at least na hindi po ako agad ma-burnout. andyan na tayo dyan. Okay, ako, pero pagkain kita. Ikaw being member of the intelligence unit ng inyong stasyon, you're authorized naman to wear civilian, di ba? Pag intelligence ka. At yung operations ninyo, kung medyo alanganin ka na masunog ka kagad, okay lang yun, nakapunit ka. Pero ang hindi okay doon, yung pag-aristo ninyo, dapat may kasama ka na naka-uniform. Uniform personnel para magpakilala na police kami. This is a legitimate operation. Hindi yung kayo lang nakabuhay para kayo matulisan doon. Your Honor, Matagal ako sa intelligence unit. Ginagawa namin yan, nagbubunit kami kaya para hindi masunog ang mukha, hindi makilala, nakasibilyan. Pero, pag effect ng arrest, andyan na yung uniform personnel para makita na police talaga ito, police operation. Ba, may kasama kayo na uniform wala. yes sir, actually sir, mayroon po kaming kasamang uniform personnel few blocks away po doon sa possible site ng pag-arrest one. Nandoon na sila. Yes sir, Sumama. yes sir. Wala man ako nakita dyan sa CCTV. Few blocks away po dyan. Actually, kalsada. Few blocks po. away. So, pag effect nyo ng arrest, hindi sila pumunta. Kaya po nagkaroon kasi po ilang minuto ng buhay ang nangyari na nagkaroon na po ng Mr. commotion. Chair, few blocks away is the police station. Ibig sabihin, nandun sa police station. Kaya nga, No sir, dyan po sa mismong residence 3. Sir, anong difference ng warrant of arrest sa search warrant? Define the difference. Sir, yung search warrant is yung person ang target po, unlike po sa search warrant is ang subject po is yung mga bagay. Sir. Mga bagay. So, di ba, para ikaw ay makapag-serve ng warrant of arrest sa isang tao na nasa loob ng bahay, kailangan mo din ng search warrant. Yes or no? No sir, actually pwede po namin i-serve yung warrant of arrest. Ano man po ang location No, at nasaan man po siya, sir. sandali. Nasaan dito yung Napolcom? Napolcom makinig kayo, sir, ha? Sabi, pinadefine ko sa kanya ang difference ng search warrant sa warrant. Sabi niya, yung warrant is for a subject, a person. Yung search for a thing.
Okay ako doon. Now, sabi ko, pag ikaw ay mag-serve ng warrant sa isang tao na nasa loob ng bahay, dapat ba kailangan mo ng search warrant? Sabi niya, no. Napolcom, ano po opinion nyo? Your Honor, maraming po salamat. Kung hindi naman po magse-search sa loob ng bahay at hahanapin lang yung taong kinakaukulan na nakalagay naman doon sa warrant of arrest, hindi na po. At Hindi na po kailangan ng search warrant? hindi na po kailangan pansamantala na wala naman pong hahanapin sa loob. Yung warrant of arrest lang po ng taong kinakaukulan. So, ibig sabihin, anybody can enter the house of anybody kung sa tingin nila nandoon yung kanilang target. That is very dangerous, Attorney Bernardo. So, ibig sabihin, lahat ng pulis natin, basta't meron siyang hawak na warrant of arrest, pwede pasukin kahit na kaninong bahay, kahit na bahay mo. Kasi tulad ng sinabi nito, meron kami information na itong subject namin ay sa bahay ni Attorney Bernardo, pwede ka nang pasukin without the probable cause. Ay, yung sinasabi mo, kung meron kang probable cause, kung nakita ng dalawang mata mo, o kung nakita mo dyan sa bintana na nagpapaypay, nakabukas ang bintana, then there's the probable cause. Pero kung wala kang nakita, base lamang sa chismis na sabi ng asset, nandyan yung subject, kailangan mo ng search warrant naman siguro, Attorney, sir. If I may quote, Your Honor, please. Yes, sir. Narito po sa Section 11 ng Rule 113. Right of officer to break into building or enclosure. An officer, in order to make an arrest, either by virtue of a warrant or without a warrant, as provided in Section 5, may break into any building or enclosure where the person to be arrested is or is reasonably believed to be, if he is refused admittance thereto, after announcing his authority and purpose. Your Honor, gusto ko lang pong i-qualify, hindi po tama yung proseso nila sa pag-serve ng arrest warrant. Dapat hindi po sana ganun. Dapat nagpresenta muna sila, nagsama, gaya po ng sabi po ni Ginoong Chairman, dapat dala-dala nila yung uniformadong PNP officer at yun ang pagsaserve nila. Kasi kung intelligence yung purpose nila, hindi sila yung mag-a-arrest. Dapat merong arresting officer talaga na nakasuot ng uniforme at merong body-worn camera. Granting for the sake of argument, kung wala ho body-worn camera, meron sana silang alternative na Barangay chairman, barangay tanod, pwede siguro. kasama po dapat yun na meron din sanang elected officer na barangay tanod. Hindi kami sumasang-ayon sa proseso nila, Your Honor. Okay, let me tell you this, Attorney Bernardo, and magkamag-anak kayo. Hindi po kami, ngayon ko lang sila nakita, Your Honor. Medyo malungkot nga lang. Okay. Once upon a time, I had this program, Philippines Most Wanted, sa PTB4. What it was is, nanguhuli kami ng mga wanted na may warrant. Sumasama po ako sa CIDG. There were several occasions na alam ng CIDG, base sa asset na isinumbong sa amin, and then kami, pinitam sa CIDG, may hawak na warrant, na nandyan sa bahay, kinikasing po namin. Hindi po pinapasok ng CIDG yung bahay. We wait, kuminsan umabot kami ng 2 days, kinikasing namin yan. Ngayon, paglabas, sa kadampot. Meron pa isang insidente, nagpanggap yung CIDG na mag-deliver. May delivery dito, LBC. Nag-uniforme pa. May delivery para kay ganito, kay Juan. Paglabas niyan, ikaw ba si Juan? Tapos may kasamang picture. Ako nga po, sabay posas. Hindi pinasok yung bahay. Yung sinasabi mo kung gano'n, then we have to revisit that law, Mr. Chair, and we have to amend that law. Napapayagan pala. Ang baka sinasabi mo yung while in hot pursuit, siguro. You don't need a search warrant if it's, kung yung suspect ay tumatakbo at nakita mo pumasok sa bahay, yun ang probable cause, pwede ka na mag-break in pursuit of a suspect. Pero kung yung, Mr. Chair, yung base lamang sa sabi-sabi ng asset na sa bahay ni Attorney Bernardo, yung suspect, papasukin na agad, payag ka, papasukin na agad, mag-break in, dala lang warrant of arrest, how would you feel? Anong pinong sa batas na yan na binasa mo sa akin? Your Honor, may iwasan po sana ito kung merong coordination na maayos at maayos na pag-uusap. Kung hindi naman sila nakakatiyak na nandoon yung taong tinutukoy ng warrant of arrest, hindi na sana sila nagpatuloy. Exactly. Katunayan nga po, iba yung hinuli nila at mali po talaga. Meron po magandang proseso sana. Yung hindi pagsuot ng body-worn camera, nagpapahiwatig na hindi po tama yung proseso. Maling-mali from the start, Your Honor. And also, Mr. Chair at Attorney Bernardo, sabi mo sa lahat ng kapulisan natin, kung gusto na pumasok ng bahay at sa palagay nila dyan nagtatago, kumuha sila ng search warrant sa korte.
mukhang hindi na kailangan, Senator Tulfo. Basta importante lang magkilala sila, na pulis sila, pakita lang warrant, dala kami warrant, we have reasonable ground to believe, nandiyan sa loob yung suspect, papasok kami. Ang mali lang nito nila, pagpasok, ibang suspect, dinala. Ginawa pa na istorya na nakipagsunto, lumaban, direct assault. So, Kasi, ibang nangyari. Mr. Chair, why am I talking about this? This is not the first time. Siguro, ipupul ko sa mga videos ko sa mga sa radyo, 5 times na. Papasukin ng pulis yung bahay. Kasi, meron daw silang warrant of arrest. At sa maraming pagkakataon na yun, wrong house. At syempre, nandun na rin sila, kaysa makasuhan sila, dadamputin nila yung tao doon, tulad nangyari dito, para dahil sa direct assault. Kasi syempre, papalag ka, Mr. Chair, sino ka? Hindi ka ng pulis. Diba? Kaso talaga abutin nito nila. Pero yung spirit of the law naman na yan, ano yung rules of court, Rules of court po, Your Honor. Rules of Ha? court. Rules of court po yun. Ang spirit niya is gusto talagang bigyan, i-empower yung ating law enforcement dahil kung wala yung rule na yan, inutil ang pulis natin. Hindi siya makahuli ng warrant ng isang tao na may warrant of arrest na nasa loob ng bahay. Hindi siya pwede mag-break in. Tama, Oh, Mr. Yagri. yan ang spirit Kasi yan. Gusto talaga sa tulungan exposure, ng pulis Mr. Chair, makahuli. doon sa Philippines Most Wanted, tulad sinabi ko kanina, sa PTV4, many years ago, kinikasing po namin yung bahay. For 2 days and 2 nights, kasama po ako, magkikasing kami. Nakaabang kami dyan. Nakasibilyang close sa ADG. After 2 days, lumabas yung suspect sa kadinampot. Yeah. Tapos sabi ko, pangalawa, Mr. Chair, nagpanggap na delivery ng LBC. Magdi-deliver kay Juan. Ni-deliver para sa kay Juan, kumatok. Nandiyan ba si Juan? Ano yan? Sabi nung kasambahay, eto may package. Lumabas si Juan, inaresto. Malinis. Yung nga, diskarte. Kung paano mag-diskarte ng hindi natin mabayulit ang batas. Ay, ito talaga sa kanila, mali na nga yung ginawa, dinagdagan pa ng mali. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping no, napakinggan na po natin lahat ho. Grabe din palang ginawa ng itong mga pulis na ito. Itong sinasabi natin na nakakalungkot isipin na ito sila ay may moto. Oo, to protect and serve of the civilian. Pero ito pa ang ginagawa nila, 'di ba? Na sana sila ang magprotekta sa mga inaapi, no? Hindi naman natin nilalahat ang lahat ng mga kapulisan. Ito lang mga ganito na mga sangkot sa mga ganito, 'di ba? Kawawa naman si Manong, si Tatay, 'di ba? Siyempre papalag naman si Tatay kasi wala palang dokumento na dala at nakapambunit pa, 'di ba? O pwede mo talaga isipin yun mamaya mga akyat bahay nga. Kaya siyempre ikaw na nandun na may-ari ng bahay, papalag ka po talaga. Eh di, ginawa ngayon, nasampal si Tatay, nabugbog, di ba? At makasakla pa, bumisita lang ang anak doon sa presinto, abay ikinulong din nila. Abay grabe naman po kayo, di ba? Kaya marapat lamang yan. Ang ginawa ni Rapi Tulfo, sino ba naman ang hindi sasabog sa galit yan? Eh ganyan ang ginagawa, di ba? Saludo tayo sa mga kapulisan na mga nagsiservisyo ng tama at pinapatupad ang tama ang mga pag-aresto, pag-search. Yan, kung may mga dokumento, yan, saludo ho tayo sa maganda nilang procedure. Pero dito sa mga ganito, siyempre nakakainis naman kasi yung biktima nakulong pa. Di ba? Sila pa nag-complainant, sila pa nagsampa ng kaso, itong mga pulis na ito. Abay, wala na po ba kayong konsensya, mga sir? Kayo na nga po ang wrong information ang nagbigay sa inyo at mali pa na bahay ang napasukan nyo. Abay, grabe naman po kayo. Dapat nga siguro maghingi kayo ng pasensya o patawad, di ba? Eh kung ako diyan kay Tatay, halimbawa, pagbabayarin ko sila sa damage, oy. Oo, di ba? Hindi yan maganda ang ganitong mga klaseng mapapanood natin na sana sila ang malapitan natin sa oras ng kagipitan, yung may nang aapis sa atin, sila ang madulugan natin, no? Pero hindi naman natin nilalahat ang mga kapulisan. May mga matitino po talaga na tumutupad sila sa kanilang tungkulin. Mga ganito lang ho, mga ka-action. Nakakainis pag ganito ang mapapanood natin. Kaya marapat lang po yan na talagang imbestigahan po ang mga nangyayari. Di ba? O, kung magkatotoo man na hindi dapat sila matanggal ho sila sa serbisyo at hindi lang matanggal. Ikulong din ho. Di ba?
Para naman sa ganun maging patas. 'Di ba? Kasi illegal pala ang ginawa nila, illegal entry. 'Di ba? Nakakagulat naman po kayo mga sir. Ay, nako. Oh, kayo mga ka-action, mga kakamping. Anong masasabi nyo dito sa ating mga kapulisan na ganito? Kayo na po ang bahala maghusga dyan. Gin-share ko lang ho sa inyo kung bakit sumabog sa galit ito si Senador Rapi Tulfo. Oh, natawa din si Bato de la Rosa nung sinabi ng tinuro ni Senator Rapi Tulfo. Sinong nagano? Sabi ba ni Senator Rapi Tulfo? Yung kalbo. Sabi man ni Bato de la Rosa, huwag hiya kayo, nadamay pa ako. So yun lang mo, mga ka-action, mga kakamping, no? So sana mga ganito, hindi na sana maulit. Maawa naman po kayo mga sir. Kung kayo po ay may mistake, dapat kayo din po ang maghingi ng pasensya at sorry, no? At kung ano pa, siyempre, bigyan nyo yan ng konting, kasi na-perwisyon nyo ang kanilang hanap buhay. Siyempre, ikinulong nyo na nga. Siyempre, wala nang hanap buhay yun. At masakla pa, sinaktan nyo pa, no? Sana wag na po itong maulit para naman lang sa ganon, maibalik namin ang tiwala sa ating mga kapulisan ng sambayan ng Pilipino. Although hindi naman nila lahat nating mga kapulisan ay gumagawa ng mga ganito na mga pagsi-search na walang proper na procedure at walang mga dalang mga dokumento. Ang ilan naman dyan is nasa proper naman at mga dokumentado ang kanilang pag-search or pag-arrest. Okay? Sana wag na po itong maulit mga sir. Maawa naman po kayo kasi nasisira na po ang pangalan nyo. Kaya kayo na po ang magbago ng mga buhay nyo nang sa ganon maibalik na ng tiwala ang taong bayan sa inyo. Okay? So yun lang po mga ka-action, share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Good morning everyone. Beautiful.